Yung recorded video. Welcome sa vlog, joke lang. So, itong video na to, try kong hindi gawing mahaba. Try ko rin bilisan, pero ito yung demo nung ating, para pwede nyong balikan sundan yung ating gagawin na unang drawing plate for TA9. So, syempre kailangan natin muna ng paper. May dumi yung aking papel. Sige, gamitin natin kahit may dumi. Sayang naman. Okay, so meron akong improvised dito na drawing board. So important sa inyong drawing board ay meron kayong straight na edge para doon naka-align yung inyong T-square tulad nito. And first step ay i-align nyo yung inyong papel doon sa inyong T-square para madali kayo makakagawa ng horizontal lines. Okay? So yun yung gagawin ko ngayon. Hirap lang kasi angle dito. So gamit kayo ng tape. Pwede namang masking tape. Ideally, hindi scotch tape. Pwedeng masking tape. Ito ay invisible tape. Nilagay ko lang dito. Pero yung hindi masisira yung finish ng inyong tables, hindi rin mapupunit sana yung inyong mga papel. So again, papatong nyo lang sa T-square. Make sure na nakalapat ng maayos. Maayos yung head. At yung blade, sila ay naka-perpendicular 90 degrees dun sa edge. At tsaka nyo siya sisimulang i-tape. So, medyo tricky ito para sa akin kasi nakasagad ako. Oops. Hulog yung aking tape. So, may mga bloopers ito. Walang edit, walang retake. Itong video na gagawin ko. So, from scratch, itong pakita ko. So, hindi ko may pakita yung 3D pa na model kasi i-record ko rin dahil ipang-demo ko naman sa class ko sa college kasi sa kanila ipapagawa ko yung model pero sarili nilang design pero gusto ko i-video yung pero bago yun isip ko i-shoot ko na muna ito para sa inyo. Okay, so yung template natin same lang naman ang ginagawa nyo ng ibang years. Make sure malinis yung inyong equipment para hindi magkaroon ng dagdag na dumi o hindi madumihan yung inyong ginagawa. So kung kailangan kayo tissue, meron basahan, syempre wag basa, pwede namang moist pero tuyuin nyo rin after. Ayan, katulad nyo na may dumi yung aking ruler. So, linisin natin. So, palaging tinatanong, ano ang sukat? 1 cm mula sa edge. So, ito, 1 cm. Dito rin patayo, 1 cm. So, baka makita nyo lang yung ulo ko minsan. Zoom in natin. Okay. So, mula dito sa edge, 1 cm. So, kapag gagawa kayo ng marks, make sure na hindi kayo gagawa, kunyari 6 cm yung susukat nyo, di ba? Dito nyo lalagay. Huwag yung gawing horizontal. Gawin nyo perpendicular para eksakto dun sa mark ng ruler. Pasensya kung makita nyo yung aking ulo minsan kasi hindi ko makita yung mark. Okay, so gamit yung T-square, pwede nyo na yung gamitin for horizontal lines. So meron akong ginawang mark dito. Ito akong horizontal line. Dito rin. Katulad nito, hindi ko kita yung line na ginagawa ko. Actually, okay, tumama naman siya. For vertical lines, pwede nyo ngayon gamitin yung inyong 45 degree or 30 by 60 na triangle. Damage na yung triangle ko na ginamit ko kasi pang cutter. So, hindi nyo dapat ginagawa yon para maiwasan yung unnecessary damage. Pero wala na. Nangyari na ang nangyari. Tignan natin kung kaya kong gumawa ng line. So, for vertical lines, kailangan nyo yung triangle. Lalapat nyo siyang ganyan. And then, makagawa kayo ng vertical lines. Ito, di ba, yung 60 degree lines, kung naalala nyo. So, again, tatapat ko dito. So, yan. Meron akong border na sa left side.
Hindi pala kita. Wait, adjust ko lang yung camera para makita niyo yung top nung papel. Okay. Yan. Hopefully mas kita na. Very light nga lang yung aking pencil para madaling ink. So, gawin natin yung kabilang side. So, pansin nyo, finlip ko. Sabit nyo ng maayos yung inyong T-square. So, hinihila ko yung T-square papunta doon. Tapos, papatong ko yung triangle. Making sure na yan, kita ko yung mga lines ko. And yung mark. Makagawa na ako ng vertical line. So, meron na ako nung outer border. I-ink natin para mas kita ninyo. So, again, sabit, si T-square. Medyo mahirap tong maliit na gamit ko. So, dahil may uka yung aking triangle, ikutin ko siya at lalapatan ko ng ruler para maganda yung line ko. Walang uka. Lalo na dahil ink na yung gagawin ko. So, yan. So, pwede nyo itong gawin kapag gusto nyo ng mas maayos na line. So, yan. Lapat nyo. Hawakan nyo. Make sure na hindi siya gagalaw. Kapag nag-i-ink na kayo, pwede nyo i-ink na muna kaagad yung border. Pwede nyo siyang i-prep in advance. Once in a while, punasan nyo yung edge ng ruler ninyo. Katulad nito. Okay? Kasi minsan nagkakaroon ng blots ng ink. Ganon din yung tip ng pen nyo. Para maiwasan nyo yung mga maduming gawa. Ulit sa baba. So, horizontal, pwede ko nang gamitin diretso yung aking T-square. Tulad yan. Medyo maraming ink lumabas doon. Pwede nyo habulin ng tissue para maiwasang mag-smudge o kumalat. Okay. Vertical ulit tayo. Lagyan natin ng konting mal. Try natin yung dibaling may uka nung na-cutter ko. Ayun. May lubak. Okay. So, especially pag inking, may punas ng punas. So, lang maiwasan. So kapag top, pwede rin naman na ang gawin nyo, dito kayo sa ilalim para mas kita ninyo. Tulad nito. Wala, pangit. Tapos kumalat pa dun. Okay. Next ay yung ating name box tsaka title box. So yun ay 2 centimeters. Didiretso ko na siyang pen. So, mark ko lang 2 cm. Tingin ko ulit to. Hala. Okay. So, ito yung advantage ng gumalaw. Pangit. Pero ito sana yung advantage kapag naka T-square kayo, eksakto na yung magagawa ninyong lines. Ito dapat yun. Nga doble. Hindi nyo kailangan mag-measure ulit sa kabilang side. Kasi normally, di ba, measure kayo doon 2 cm, measure kayo dito 2 cm. Tatapatin nyo yung 2 dots. Kapag naka T-square kayo, katulad nito, pwede kayo mag-measure sa isang side lang. Basta maayos yung alignment, secure yung tools ninyo, hindi nyo kailangan mag-measure ng paulit-ulit sa iba't ibang sides. So hanggang later, pag nakita nyo, pag ginawa na natin yung orthographic, pati isometric, ganoon din. So ngayon nagme-measure ako ng 9 cm mula dito sa edge papaloob para sa name
box, tsaka dun sa grade and section class number sa ilalim. Dito naman yung date box natin. Okay? And then, so yung date box, 9 cm in total, pero kailangan ko nung 4.5 para hatiin sila later. So, ngayon, pwede ko nang gawin yung line. So, titigil ako hanggang dun sa ginawa kong mark. Yan. And then sa kabila, doon naman ako magsa-start hanggang sa dulo. Okay. Ngayon, for verticals, punas muna tayo. Yung tip ng pen, punasan ninyo. Now, for verticals, gamit tayo ng mayroon akong cute na triangle dito. Gamitin. So, tatapat ko lang sa ginawa ko kayo ng mark. And then, diretso na siya vertical. Kabilang side. Yan. Magsimula siya mag-smudge. So, yun yung mga iingatan natin kapag nag-ink. So, ano ba yung ilalagay natin? So, name natin dito. Class number nyo. Dito. Tapos, grade and section. Hanggat maaari, kung pwede, block letters yung gamitin natin. Pero, huwag nyo naman isagad dun sa ano. Bigyan nyo naman ng space. Try nyo rin naman gandahan yung sulat. And then, yung inyong date start. And then, yung inyong date finish. Yan. Pagkatapos, yung title natin, so itong unang plate natin ay drawing plate 1, syempre. Tapos, orthographic and isometric drawing. So, ano bang unahin natin? Unahin natin yung orthographic drawing. Dito natin ilagay sa lower right side para mas meron tayong space dun sa isometric drawing natin dito. So, para simulan, pwede kayong magsukat naman ng allowance sa ilalim. Pwede rin naman na tansahin nyo lang. So, ako, estimate ko na lang siya ng mga 2 cm para dun sa lower na line. Kasi tingin ko may enough na yon na space para dun sa pencil muna. So, dito yung lower part ng aking mga orthographic drawing. Tapos, meron din ako mga cm and a half dito naman sa right side para lang din may space. Hindi naman siya nakasagad. So, again, pag vertical, lalagyan ko nitong triangle. So, hindi siya kailangan eksakto, pero mas magandang medyo malapit siya dito sa edge, again, para magkaroon kayo ng space dito for the isometric drawing. So, yung measurements ng ating gagawin na object ay 4 cm by 2.5 yung height. Yun yung right side view niya. So, measure tayo ng 4 cm mula dito. So, gumawa lang ako ng pa-L dito na lines. And then, yun yung corner ng ating object. So, 1, 2, 3, 4. Maliit lang tong object na to. May 1 cm ako na gap na gagawin. Kung ano yung gap nyo between views, yun din dapat yung gap between views nung nasa taas. So, again, dito yung right side. Dito yung front. And then, yung top natin. So, yung front natin, 2 cm lang measurement. So, hanggang dito. Okay. So, super liit lang nung kakainin dito na space. Maluwag na maluwag tayo. So, pwede natin mamaya i-double yung scale natin para sa ating isometric drawing.
So, yan. So, ngayon na meron na akong nilagay na marks, magme-measure din ako dahil dun sa nature ng object, kailangan ko ng guide para sa every 1 cm dito. Okay? Pero ito yung lagyan ko ng mas mataas na line. Gamitin natin to para may measurements na 2.5 centimeters yung height. So, pwedeng kung walang measurements yung inyong gamit na ruler, ang pwede nyo gawin ay gawa lang kayo muna ng mahabang line. So, kunyari ito, gawa lang kayo ng mahabang line. Total, in pencil naman, huwag nyo lang didiinan, very light lang. Tsaka kayo mag-measure ng 2.5 centimeters. Yan. Para dun sa box. So ito, binuo ko muna siya, nirectangle ko muna. Saka ko ibabawas yung shape ng ating object. Sa ngayon, hindi nyo siya masyado makita dahil masyado siyang light. Uy, nasa mali pala ako. Mali ako. Dito pala dapat. So, gap pala to dapat. Para hindi ako malito, uburahin ko na ngayon yung line sa ilalim. Patong line sa taas. So, yung height naman, nung kabilang side, kaya natin sila pinagtatapat. And kaya importante yung alignment nila para yung same measurement mo mag-a-apply and mas makikita mo yung relationship nung bawat side sa isa't isa. Okay. So, ito na yung front. Yung right side, gawin natin yung top. Measure lang muna ako ng 0.5 centimeter para dun sa base niya. Yan. Tapos, gawin natin yung line. Lagpas konti. For vertical, ganun ulit. Tatapat ko lang. Gawa lang muna ako. Ilalagpas ko lang. Or rather, pwede ko na palang i-measure dito. So, yung top natin, dahil 2 cm yun dito, 2 cm din yung ating object dyan. Yung kanyang pinaka-outer frame. So, ayan. So, check natin. Check natin ang line. Okay, so meron na ako nung pinaka-base na shape nung ating object. So, magkakasya siya dyan. Ngayon, lalagay natin yung iba't ibang lines. Pero, mag-measure muna ako nung kailangan kong height dito. Kailangan ko ng 0.5 centimeter dito. And then, from there, meron akong 1 cm. From the bottom pala, meron akong, tama ba? 1.5 pala from the bottom. So, half na 1.5. Ito yan. Tapos, yun na, yung height na niya. Okay? So, simple lang. So, gawin ko muna itong mas simple na side. So, ilalagay natin sa ating orthographic drawing ang ating tinatawag na hidden lines. Tsaka, syempre, yung visible lines natin, yung ating object lines. So, yan. So, itong nasa bottom ay hidden line or hidden object line. So, siya ay broken line. Yan, sa baba. Broken line siya. Pero dito sa right side, so makikita nyo ngayon yung itsura nung gagawin natin. So, kaya tayo nag-measure nung mga 1 cm natin ay dahil ito, 1 cm. Sa baba, meron din tayo. So, meron tong portion na may ramp. So, ito hindi ako sure dun sa taas. Lagyan ko muna ng mark kasi medyo malayo. Mahirap na siyang i-estimate. Check natin kung tama. Lagpas akong konti. Okay lang. Ito may vertical tayo dito. Hanggang doon. Ito rin ay solid. Gawin ko na rin itong sa likod.
para mas makita nyo na yung outline ng object. Siyempre yung bottom, buo yan. Yung top. At meron tayong portion na ramp. So sa ramp, pwede nyo gamitin yung straight na ruler, pwede rin yung T-square, pero i-connect the dots nyo lang sila. Hindi ko rin alam kung anong measurement niyan. Important, mahanap nyo yung 2 points, connect nyo na lang sila. So ito yung front natin, ito yung right side. So darken ko rin to para mas makita ninyo. Pencil. Hindi ko na siguro i-demo yung pag-ink kasi same lang naman yung pag-ink ninyo. Para hindi rin humaba itong video. So yan, front, right side, gawin natin yung top. So di ba nag-measure tayo ng mga 1 inch. So important yun dito sa top dahil meron dapat mga lines yung mga yun. So ito, itong line nito. And then ito. Tapos yung syempre, yung outside ng object. Rin. Ito natin itong ilalim para mas makita ko. Verticals. Okay. So, kanina binanggit ko yung measurements nito. So, important na ilalagay din natin. Pero, gagamit tayo ng ating extension line and dimension line. So, extension lines, ina-extend lang natin yung edges ng ating object. So, rin, extend natin. So, medyo maganda tong object natin. Kaya, pwede natin ipakita yung iba't ibang sides from. So, measurement natin dito ay buo. Yung hatian niya, doon natin sa taas ilalagay. Dito naman, ganun din. Buo ang ilalagay natin dito. Yung may hati dito sa left side. So, extension natin. Ito rin, extend natin. So, usually, mas manipis ang extension and dimension lines. So, sa gawa ninyo, kahit hindi nyo na siguro ink, pencil nyo na lang. Pero, ayusin nyo naman yung pagkaka-pencil. Hindi nyo rin kailangan burahin yung mga ginawa ninyong pencil marks. Pwede nyong bawasan, i-lighten, pero hindi nyo kailangan burahin completely. Ayan. And then next ay yung ating dimension lines. So, dimension lines ay syempre perpendicular, parallel dun sa line na binibigyan natin ng measurement. So, lagyan nyo ng arrowhead. So, ito ay 4 cm. Ito namang side na to. Make sure na nakadikit yung arrowheads ninyo dun sa tulo. So, ito ay 2 cm. Yung height natin. Saka yung width ng top. So, arrowhead. Ito rin. Dito din. Ito ay 2 cm din. Ito ay 2.5 cm. Ito naman ay lagay pala muna natin yung line at yung mga arrowhead. So, dahil nakahati siya, yan, magkakatapat yung arrowhead na binrake natin. Sana kaya ng zoom in natin. Yan, medyo kita naman itong portion na to. Yan, may arrowhead, may line. So, basically, papakita ko lang. Ito yung scratch nung ginagawa ko yung object. So, kung meron kang dimension line katulad nito, at extension line katulad niyan, lalagyan natin ng dimension line, di ba? Lagyan nyo ng arrowhead. Make sure na nakadikit siya doon. So, kung meron ka pang isa pa dito, yan, magkadikit sila, magkatapat. And ideally, ito, hindi nyo i-freehand. Gamitan nyo pa rin ng tools ninyo. Katulad nung nandito sa ating example. Zoom out muna natin. Oops. Okay. So, yung taas naman. So, ito ay 1 cm din. 1 cm 0.5
cm. Tuloy nyo malinaw yung mga 0.5. Ito pala yung ulo ko. Ayan, cm. So ito, tigwa 1 cm din. So lagyan natin ng extension lines. Dimension line natin. cm. cm. Ayan. So, kapag titingnan nyo ito, magkakatapat dapat yung points na yan. Ito rin. Ka-align yan. At ito rin. So, yan yung mga edges actually from the top view. So, magkakatapat sila dito sa iba't ibang parts ng object natin. Tapos, itong part na to ay orthographic. So, lagyan natin ng title. Orthographic. Projections. Huwag natin kalimutang ilagay kahit dito or dito sa taas yung ating scale na ginagamit. Ito na lang. Ang scale natin dito ay 1:1. Full size scale. So pareho siya nung mismong actual na object. So yung gagawin ko mamaya actually na isa ko pang i-record ay ganitong kalaki na maliit. Okay? So ano nga ba siya? Pwede siyang patungan ng cellphone. Sana magamit ko siya makita ko. Okay, so gawin natin ang isometric drawing. I hope naalala nyo pa. So, sa paggawa ng isometric drawing natin, isimulan natin siya with a line sa ilalim. Yun yung parang pinaka-base. So kung meron, kunyari ito yung object natin, di ba? Ito drawing natin siya ng paganyan. So dito tayo magsisimula sa point na to. Gagawa tayo ng line dyan sa baba niyan. So gawa lang kayo ng light na line gamit yung inyong square, horizontal. Ayan, meron na akong guide na line. So dahil kung gusto ko siyang igitna, kung square siya, pwede kong lagyan ng mark yan. Somewhere dito para nakagitna siya sa space na to. Pero dahil alam kong mas mahaba dito kaysa sa dito, doble yung haba dito, usog ko ng konti dito yung aking point, yung aking intersection na gagawin. Yan. And then dahil nga malaki yung space natin, sayang naman, gagawin ko dito ay double yung size, i-enlarge natin siya. So ito ay 2:1. Okay? So sa scale na to, yung 2:1 natin na scale, kahit anong scale, isimulan natin with a line, 30-degree line. So kung meron kayong triangle na ganito, pwede nyo namang gawin yung ganitong eksakto. Kaso mas prone siya sa pagkakamali. Kaya ang ginagawa ko, kung ito yung mark nyo, ayan, yung dot na yan, a bit lower yung t-square, yung inyong triangle. Yan. Mas madali siyang eksaktohin ganyan. Pwede nyo ngayong ilagay dun sa point na yon, slide nyo yung inyong triangle and yan. Pwede na kayong gumawa ng line. Pwede nyo ilagpas ng konti sa baba. Yan. Wala mo ng measurement. Gawin nyo lang yung line. Flip nyo yung inyong triangle, kabilang side, para dun sa kabilang line. And yan. And then from there, saka tayo magme-measure. So dahil dodoblehin natin, yung measurements natin dito ay dodoblehin din natin. So yung 4 cm natin, gagawin nating 8. Pero i-measure ko muna siya ng, kailangan ko rin naman yung measurement ng every 1 cm dito. So dodoblehin. So every 2 cm. So ito yon 2, 4, usog ko kasi maliit itong gamit ko. Ito yung 6, ito yung 8. Okay, and then sa side na to, 2 cm daw, so gagawin ko siyang 4 cm. Hindi ko naman kailangan ng division dito, so buuin na natin yung 4 cm. Ayan. So sa isometric drawing, yung ating vertical lines ay vertical pa rin. So nare-retain yung property nila na
parallel. So, gawin ko lang yung vertical line muna. Dito din. So, again, line lang muna yung ginagawa ko. So, ito yung advantage kapag naka-square kayo ng ganito, di ba? Ginawa ko siyang vertical, parallel tong dalawang line. Meaning, yung sukat, pag gumawa ko ng line mula dito, papunta doon, at parallel na siya dito sa baba, ma-retain yung measurement nilang dalawa. So, ganoon din dito sa side na to. Gawa lang muna ako ng line pataas. So, yung binabanggit ko kanina na nare-retain, pwede nating gamitin guide. Pwede ako mag-measure dito, magta-translate yun, or may ta-translate ko yung measurement nun dito, dito, pati yung ilalagay natin sa likod. So, ang measurement ng height natin, diba, based dito, 1 cm plus 1 cm plus 0.5 or 2.5 cm. So, pag dinoble natin, yun ay 5 cm na eksakto dito sa gamit kong maliit na triangle. So, nag-measure ako doon, 2.5. Ang gagawin ko lang, gamit yung t-square pa rin, tsaka itong triangle, tatapat ko doon, lalapat ko. Yan. Meron siyang katapat dito sa intersection siya doon sa vertical ko dito na line. And kapag mineasure natin, dapat yan ay, yun, eksakto siya. 5 cm din. Okay? So, sabihin, once lang ako mag-measure, pwede ko nang buuin yung aking outline. So, parang dito, di ba, binuo muna natin sila ng rectangles. So, pwede natin gawin din dito. Buuin muna natin yung rectangle. So, dahil dyan, flip ko lang to. Tatapat ko ulit dito sa point na to. Tapos yun, sure na ako na 5 cm din yun dito. Yung height. Hindi siya masyadong kita. Darken natin para sa inyo. Yan. Tsaka yung vertical. Okay. So yan. Mas kita nyo na. Ngayon, gagawin ko yung sa likod. Flip ko lang siya. And this time, hindi ko pa rin alam yung sukat. Pero tingnan nyo to. Gagawa lang ako ng straight line. Lalagpas ko lang siya doon ng konti. Flip ko lang yung triangle ko. Tatapat ko dito. And then, draw ko ng line. So, yan. Naisara ko na yung aking outer, yung nakaharap sa atin, yung front, yung right side, and then yung top. Pwede ko ituloy yung sa likod para sa hidden lines. Ganun din yung intersections. Ito. Gawa lang ako ng line doon, papunta sa likod. Kabilang side. Yan. Yung intersection na yon, yung sa baba, pag gumawa ako ng vertical line ngayon, dapat magtutugma sila pataas. Yan. Kita nyo, tama naman. Nag-meet naman sila. So, meron na ngayon akong isometric rectangle. And pwede ko na ngayong hanapin itong iba't ibang points. So, very important dito sa object na to ay itong right side natin. Dahil ito, dito natin gagawin yung most ng measurements natin. So, meron na tayo ng tig to 2 cm, di ba ito? So, ngayon kukunin natin itong height, which is 1.5 centimeters. Pero para dito, dodoblehin natin yon. So, measure tayo ng 3 centimeters mula sa baba. Ito yun, 3 centimeters. And then, gagawa ko ng line para dito sa edge na to, towards the back. So, ilalagpas ko muna siya kasi hindi ko alam pa kung hanggang saan yon. And then, gamit yung ginawa ko measurement sa baba, check ko siya doon sa taas hanggang saan siya umaabot. Uy, na-eksakto ko siya doon sa ginawa kong line. So, yun yung point. And then, kailangan ko rin pala mag-measure dyan naman sa line na yan ng 1 cm pababa. Okay, so gawin natin yun gamit tong side na to. So, 1 cm for the doubling ko. So, 2 pala dahil nakascale nga tayo. Huwag nyong kalilimutan yung scaling natin. Pwede nyo actually ilagay na dito yon sa side. Hindi naman, wag na nating lagyan ng measurements yung ating isometric para hindi masyadong magulo, hindi masyadong maraming lines. Pero ilalagay ko na dito yung scale para rin mas maalala ko. So, ang scale natin ay 2:1.
which is yung enlarging scale. Pinalaki natin yung original nating object para sa drawing na to. Okay, so meron na ako nitong edge na to. Gagawin ko naman tong sa ilalim. So draw lang ulit ako ng line. Ito palang triangle, pwede nyo ring ikuting pa ganyan. Ha? Kung may measurement kayo dito na centimeters, edi yun, pwede nyo gamitin na kaagad yun. Measurement na kayo. Pero ko dahil wala, kailangan ko pa siyang i-double check gamit to. Yan, 2 cm. And then, double check ko lang from this point. Yan. And then, from that point, kailangan kong gawin yung vertical pataas. Pero hindi ko pa alam kung saan ako tatapat doon kasi iba yung angle niyan. So, hanapin ko muna with this point. Diba? Meron akong ginawang mark dito sa baba. Yun din yung 2 cm doon. So, yung 2 cm na yun sa taas, ito yun. Yung 2 cm natin dito sa top. Ito yun. So, gawa natin ang line na darker. Yan. So, meron ako ng point sa taas, point sa baba. Pwede ko na silang i-connect gamit yung ruler or in this case, yung aking triangle. And yun na yung line na to. Yan. So, meron na tayo nitong mga points na to. And lahat sila magta-translate lang naman towards the back. So, gagawin ko, flip ko yung triangle, tatapat ako dun sa mga corners, and dodraw lang ako ng line towards the back. Yan. So, para mas mabilis, ito na rin yung gagamitin ko. Didiretso ko na siya palikod. Hanggang doon sa likod. Itong sa baba. Yan. And then yung sa taas natin. Yun. Tapos, i-flip ko lang itong aking triangle para dito sa ibang parts. Yan. So, meron na ako ng top part. Ito. Sa ilalim, natatakpan naman siya. Kita itong portion na to. Okay na yon. Yung point of connection nila ay ito. Diba? Yan. Yung point na yan ay 0.5 centimeter galing sa baba. So, yung nasa likod. So, ito papunta doon ay itong portion na to. So, i-connect natin. Okay. And then, yung sa taas na lang. So, yan. Meron na tayo ng ating basic. Ngayon, idagdag natin yung hidden lines. Ngayon, kung maalala ninyo, meron tayong line priority na tinatawag. Kung saan, kapag merong mag-overlap, katulad nito, yan, yung hidden line natin dito ay mag-overlap dito sa visible line natin. Kasi sa projection na to, itong part na to, dito, ay matatakpan niya yung line na to sa ilalim. And dun sa ating line priority, ang priority natin ay yung object line or yung visible line natin. So yung nasa ilalim, hindi na natin siya maipapakita. So hindi na natin siya kailangan i-drawing. So hindi na natin lalagay yung hidden line na yon. Ito na lamang nasa likod. Itong part na to pero dun sa kabilang side. So ito, itong edge na to. So gagawin ko siya ngayon dito. Yan. So yun na yung edge, yung ledge dun sa likod. And then ito, buo lang naman to. Okay, gawin na rin natin yung nasa ilalim, yung pinaka-base ng object. Kasi meron din niyang hidden line. Okay, so ito may hidden line din tayo dyan.
pinakalikod, bali na ledge. And itong vertical natin sa likod. Yan. So, tapos na yung ating isometric drawing. Diba? Mabilis lang naman. Pero syempre, i-ink din natin ito. At lagyan natin ng title. Dito ko na lang ilalagay. Isometric. Projection. So siguro, ipakita ko na rin yung pag-ink nito para mas kita nyo yung itsura ng object. Kasi may ilan na parang sa itsura ngayon, tinitingnan ko, medyo nakakalito. Okay. So again, ang gusto kong ginagawa, after every line, punas muna. So okay lang na mag-usap kayo ng mga katabi ninyo, pero sana wag kayong malilito sa ginagawa ninyo. Huwag ding masyado malakas ang mga boses natin. Huwag hindi natin ma-distract yung iba. Iwasan nating umikot-ikot sa room para hindi natin magambala yung iba nating kaklaseng gumagawa. Baka mabangga natin ang kanilang mga mesa at magkamali sila sa kanilang ginagawang lines. Pansinin din natin kung nagsisimula silang gumuhit ng line, huwag muna tayong dumaan kung kailangan natin dumaan. Maghintay tayong kaunti. Pag ganon. Ayan, bitin natin. Okay. Tingnan ko kung may iwan bang ink. Ayun, meron. Pwede naman ball pen ang gamitin ninyo. Tech pen, sign pen. So gel pen lang yung gamit ko. Huwag naman super kapal. Pero kung meron kayong iba't ibang kapal, mas magandang manipis yung gagamitin niyo sa hidden lines, sa dimension lines. Para lang mas hindi sila mapansin or mas magmukha silang hidden line. Okay? So, yan. Okay, ito naman. So, ang suggestion ko kung gagawa, lalagyan nyo na ng line yung hidden line, gamitan nyo pa rin ng ruler. Para lang sure din kayo na pantay-pantay pa rin sila. Try nyo gawing as consistent as possible. Pero hindi ko naman nasusukatin yung hidden lines ninyo. Okay. Bila naman akong direksyon. Punas muna. Hidden lines sa likod. Ito pala yung ulo ko. Sorry. Yan, vertical naman.
And then, horizontal lines natin. Balik tayo sa solid. Ito rin, solid line. Tapos itong ramp natin na portion, angled line. So, connect the dots lang natin. Punos muna tayo. Yan. Okay. So, yan yung ating object. Huwag niyo kalimutang i-ink yung scale. Isometric. Projection. Ito ay yung ganda yung sulat. Kung gusto nyo gawan pa ng guide na line, pwede naman para mas pantay sila. Ito ay orthographic. Tanggal ko na yung S. So, ang scale nito, important na ilagay ninyo. Kasi magkaiba sila ng scale. So, yan. So, ito ay class number. Tandaan nyo, hindi ito. So, number na lang. Huwag nyo na ilagay yung CN. Tapos, ink ko na rin to para makita ninyo yung final. Kaso, masirap yung pen ko kapag kinapalan yung pencil. Kaya usually, very light lang. Yun din ang suggestion ko sa inyo. Para hindi mahirapan yung inyong mga pens sa pag-mark sa kanila. As pati yung tip, punasan ninyo. Kung kaya nyo rin palang planuhin ang paggawa ninyo ng lines, mas magandang galing kayo, kunyari ito, galing sa taas, pababa, para hindi nyo dadaanan ng ruler yung basa pa na parts, yung basa pang ink. Kaso medyo pasaway ako kung saan-saan lang ako gumagawa. Pero iingatan ninyo. Kaya rin ako, punas ako ng punas. Yan, nakikita ko na may makapal na ink. So, ibablock ko gamit to para hindi kumalat, hindi ko ismudge. Send ang tip. Okay. Tapos, ito ulit. Ito din. Okay, pwede na ako ngayon sa verticals. Nagawa ko na lahat ng horizontal lines. Okay, and then edge. Yung ramp na lang. And okay na. Pero, gusto ko pang, so kung gusto nyo i-ink din, gamitan nyo ng mas manipis na pen. Kung meron kayong ibang color na pen, so pwede, pero ingatan nyo na hindi masira yung gawa ninyo.
For this, sige, papalit ako ng ink. Para sa mga dimension line, gagawin natin green. Pinag-iba ko yung kulay ng dimension. Ito ay extension line, yung mga green. And then dimension line, gagawin kong blue. Tinuloy-tuloy ko lang. And then, lagyan ng arrowhead. Itan lang din. Ito naman. So, a few reminders. Kapag nagkamali kayo, ang suggestion ko ay iwan nyo na yung, kunyari may lumagpas, may ganyan, wag nyo ulitin, wag nyo gagamitan ng tawag dito, correction fluid or correction tape. Dahil iba yung kulay ng correction tape, mas pangit siyang tingnan, mas makalat siyang tingnan. So, wag nating gawin yun. Kung may mali, tanggapin natin yung mali na maliit kesa dagdagan natin ng mas makalat na paraan. So, unless makokorekt nyo siya ng kakulay, yung hindi ko mapapansin, okay lang. Pero kung correction tape, correction fluid, nakitang-kita, diba? Usually, mas pangit silang tingnan. Kaya, iwan nyo na lang. Kasi, ang mangyayari nun, magdadagdag ako ng minus dun sa may correction tape. Okay? So, kung hindi nyo to pinanood, correction tape kayo, sorry. Okay? And then, yung measurements, ito na lang ulit black. .5 cm to cm. So, tandaan nyo lang kapag gumagawa tayo ng orthographic projection, laging actual measurements, ay ganun din naman isometric. So, maglalagay tayo ng measurements, laging actual measurements ang ilalagay natin. At important na ilagay yung scale natin. So, kahit ito, pag nilagyan ko to ng measurements dito, 4 cm pa rin ilalagay ko. Kahit na dito sa drawing, ito ay 8 cm. Okay? Ang dahilan para doon ay kung kukuhanan man to ng picture, kung accidentally ma-resize siya, kunyari, yung actual measurements ng object ang nakalagay. And magagamit pa rin siya nung gagawa nung object nyo. Kasi kung ilalagay nyo dyan yung measurement nito, tapos ni-resize to, mali na yung nakasulat doon. Di ba? Pero kung ilalagay nyo yung actual measurements niya, kahit na paliitin to, palakihin, tama pa rin yung measurement niyo palagi, nasa iba lang yung scale kasi nga hindi na yun yung mismong drawing. Pero at least alam nung tumitingin na yun yung tamang sukat, yun yung dapat na sukat niya. Okay? So tinatapos ko na lang yung measurements. Kung hindi naman makalat yung inyong gawa, tulad nito, pag tinignan nyo yung actual nito, try natin zoom in ng konti para mas makita ninyo. Yan, nakikita nyo. Nandyan pa yung mga lines. Okay lang yan. Hindi ko yan babawasan. As long as malinis enough siya, mas babawasan ko pa yung mga mali na katulad nito. Okay?
So ito, kunyari may -1 na ito, yung ganyang kalaki. So, kunyari sa inyo yun, sa border, kaya nga suggestion ko, yung border ninyo, gawin nyo na, lagay nyo na yung pangalan nyo, i-ink nyo na, bago kayo magsimula ng drawing. Kasi minsan, gagawin nyo yung drawing, tsaka nyo palang i-ink, magkakamali kayo sa pangalan, sa section, sa title, sayang yung pinaghirapan ninyo. So, unahin nyong gawin yung template, sulat nyo na yung pangalan, yung title, kasi mas simple yon kesa dun sa pagme-measure paggawa nung mismong drawing. Okay, again, ito yung drawing plate 1 natin. Ayan, ito ipipencil ko muna. Hindi umeksakto yung mga sulat ko. Drawing plate. Tulad yan, wala ako sa gitna. So, hinitin ko siya. Kung gusto nyong mas maganda yung inyong sulat, pwede naman. Pwede nyong lagyan ng guide na line. So, sige, try natin. Sabi yata akong mababa. Gusto ko kasi mas malaki yung sa taas kaysa sa baba. Kailangan ko ring liitan yung sa baba para magkasya yung mahabang isusulat. So sa itaas, drawing plate 1. Oops. Drawing plate 1. Isometric and orthographic projection. Ito. Wala, hindi kasha. Yan yung sinasabi ko na hindi pala kita sa ating camera. Sulat ako ng sulat. Yan. Zoom in natin. Okay, sensor dito sa medyo tumagal dahil dito. So ayan, so isometric and orthographic projection. So masyado siyang mahaba. So kailangan kong paliitin pa yung sulat ko. Gawin ko na lang ampersand. Orthographic, sumobra naman. Well, pwede na. Isometric and orthographic projection. So, ink nyo na lang yan. Hindi ko napapakita sa video dahil ang haba na ng ating video. So, I hope simple enough. Ito pa lang yung una natin. Susunod natin ay meron na tayong arcs na gagawin. Okay? So again, pwede nyo itong i-adjust ng kaunti. Pwede nyo siyang iakyat. Pwede nyo ring itaas dito. So up to you. So based dito, nakita nyo na ganito yung sukat. E didagdagan nyo yung sa inyo. Gawin yung 2 cm. Gawin yung 2 cm dito para ma-move. Ito rin, pwede nyo iusog pa. So estimate nyo lang yung distance. Okay? End ko na tong video. So may video para pwede nyo panoorin. Ulit-ulit. Balikan yung mga parts. At isa measurements. Lalagay ko rin naman sa Google Classroom yung
sample na ito, tsaka yung may digital version din. Okay? So, thank you.